tayo. Kita nyo yun? Hindi tumitingin yun na may magra-right, ano. Iangat lang natin itong ano. Yan, iangat natin para umangat yung landing gear. Umangat na. Yan. Merong tao. So, kailangan i-priority natin. I-priority natin yung tao. Hindi pwedeng tayo ang mauuna, no? So, papadaanin natin yung mga yan kapag nandyan sila. Yung basag, ayan. Yung basag ng ating windshield, ayan. Tinamaan dyan ng bato. And then, while I'm nagta-travel ako, humaba siya. Dito tayo ngayon sa Winnipeg, no? Kahapon na-drop na natin yung load natin na pump doon sa yard natin. Hindi ko na na-video. Pero meron tayong load ngayon uli. Pabalik ng Beaver Lodge, Alberta. No? 1,800 kilometers away mula dito sa yard papunta ng Beaver Lodge, Alberta. Pipick up ulit tayo, farm equipment na naman. Lahat ng biyahe ko papuntang Alberta is farm equipment. Yung header, I think header na naman ito, no? Makikita natin mamaya pagdating natin sa MacDon kung header nga ba ang ating ipipick up, ano? Medyo nagmamadali nga ako dahil may mga dinaanan pa ako. Dumaan ako ng Walmart para bumili ng konting pagkain, ano. And then dumaan din ako ng Princess Auto. May binili ako na open wrench, ano. Dalawa. Tsaka yung adjustable wrench, kumuha ko dalawa. Especially yung 22mm kasi meron akong higpitan sa yung valve stem ng gulong, ano. So kailangan ko yon dahil wala ako nung size na yon. Kaya medyo, yan may usaw, tumakbo, yun, no? Ewan ko, hindi mahagip ng camera natin yun. Pero yun, tumawid siya, no? Mag-isa niya lang, baka meron pa yung asawa niya nandito. Pabiglang tumawid, mabangga ko. So, nasa kabahayan na, no? Nandyan pa rin yung mga deer, no? Kasi, yun nga, hindi naman hinaharm kasi dito yung mga hayop. Kaya, kumbaga palagay ang loob nila na maggala-gala kahit sa mga ganito na industrial area to, ha. So yun, pagka-load natin ito, diretso na tayong biyahe papuntang Alberta. Hindi na tayo babalik pa sa yard, ano. Diretso na tayo. Kita nyo yun? Hindi tumitingin yun na may magra-right, ano. So, pumunta na siya agad sa position ko. Hindi nagpe-pay attention na may liliko na malaking sasakyan. Pagka hindi naman kaya, huwag natin itutuloy yung mga ganong sitwasyon, ano. Hayaan natin siyang umalis dun sa dadaanan natin. Kasi, kumbaga, nauna tayo na nagta-turn, no? Dapat nag-stop na siya. So
So okay lang dito na mag-video, no, kasi wala namang mga pangalan dito. Although binabanggit ko, masama lang pag i-video, no. I-video. Huwag natin i-video yung pangalan ng company. So hintayin natin magbukas ito. Yan. So 10:15 ang ating appointment dito, no. 9:47 na. So meron pa tayong enough time para pumila. I think baka walang nakapila. Sana wala para maloaded na ako kaagad, ano. And makaalis na tayo kaagad. So yung last na load ko, di ba, nag-video ako dito. So dito uli yun, mga brads, ano. Ayan, di ba, daming farm equipment, yung mga parts, ano, ng mga farm equipment, tractor. I think may combine din. Oh yeah, may combine din dito, no. Combine and tractor. Yung mga gulong ito. So Canadian company to, yun ang alam ko, baka mamaya subsidiary lang ng US, ano? Pero I think MacDon is a Canadian company. Ayun, may nakapila. Q-line. Q-line. So hindi tayo pwedeng sumalpak doon kasi mahaharangan natin yun, ano. So dito lang tayo. Kasi may kinukuhanan sila doon ng ano. So dito na tayo pipila, no. Pag umalis yun, tsaka tayo a-advance doon kasi ito, nagmo-move sila ng mga parts. Pakita ko sa inyo, no? Ayan. Yung mga yon, yun. Yung mga parts doon, minumove nila. So pagka pumila ako doon sa likod ng truck na yon, maharangan ko yon, no. Maharangan ko. So papaalisin nila ako, baka magalit pa sila. So hintayin na lang natin matapos yan, and then yeah, tsaka tayo pipila. Pagka o kaya pag umalis na yung truck na yon, tsaka tayo papasok doon, mga brads, ano. So tapos na tayo mag-secure, mga kapatid, ano. Iangat lang natin itong ano. Yan, iangat natin para umangat yung landing gear. Umangat na. Yan. Para yung landing gear madaling i-crank, no, mga kapatid. So ito ang purpose dyan. Very convenient sa akin. And then crankin na natin tong landing gear. Ayan, tingnan nyo, nakaangat na. Ayan, oh, nakaangat na. So mabilis na lang, di ba? Tapos yan, nakaangat yung ating suspension. Mamaya ano natin yan, ibabalik natin yan sa regular height. So header na naman, no? Basta punta tayo ng Alberta, puro header. Makakaranas lang tayo ng ibang load kapag pumasok na tayo uli ng US. Okay. So yan, pipicturean lang natin, ano, para maipakita natin na niload natin ng maayos. Yan, magkabilang side tsaka itong likod para makita lang nila yung pinakalikod. Yan. Then sa kabilang side, may isang strap pa akong hindi na
higpitan. Nagmamadali kasi. Pero makikita ko yan dahil nag-walk around naman ako bago ako umalis. Yan, isang strap. Kaya napaka-importante yung kapag na-secure mo na, para ma-visualize mo ang buong load mo, kailangan mo umikot ulit ng isang beses pa. At marami ng beses na ganyan. Na ito, sniper bar, nakalimutan ko, martilyo, landing gear, hindi pa naitaas. Nasubukan ko na rin yan. Kaya importante yung lalakad ka. Lalakarin mo. Iikot ka uli para ma-sure mo na wala kang nakalimutan. Napaka-importante ng load securement sa isang flat deck driver. Dahil pag bumagsak yung load na yan at naka-aksidente ka, malaking pananagutan mo yan bilang isang truck driver, Okay. Okay. So, merong kahoy sa ibabaw yan. Hindi yan matatanggal kahit anong mangyari. So, ikutan uli natin. Ang mga chains, okay na. Nakasabit na. Good to go na tayo, mga brads. Yan. Okay. Walang, dyan. Good na. We're good to go, mga brads, Samahan nyo ako sa biyahe. Pabalik tayo ng Alberta. And once tapos na yan, mga brads, babalik na natin sa normal height. So, ito yung controller. Yan. So, ibababa ko. Titigil yan pag normal height na. Ayan, normal height na yan. Yan na yung height niya pagka umaandar. So, yeah. We're all good, mga brads. Kita tayo sa daan maya-maya lang. Ito na. Tapos na. Larga na tayo, mga brads, Make sure. Okay. Just make sure na na hindi disconnected yung ating trailer, Pero yan, papunta tayo ng Beaver Lodge, Alberta. 1,800 kilometers away mula dito kung saan tayo nag-load. So, 2 araw na idadrive natin yan, kung makapag-drive tayo ngayon ng at least hanggang Saskatoon, for sure tomorrow hapon or night time nasa na tayo, nasa delivery location na tayo, mga brads, and kung hapon na tayo darating at hindi na tayo ma-unload ng bukas, then Friday, early morning ng Friday na natin i-deliver ito, Okay. Larga na ulit tayo, mga brads. Kayod lang ng kayod, habang merong load, biyahe lang ng biyahe. Pag walang load, di magpahinga tayo, di ba? Ganun lang naman yun, mga brads, Merong tao, so kailangan i-priority natin. I-priority natin yung tao. Hindi pwedeng tayo ang mauuna, So, papadaanin natin yung mga yan kapag nandyan sila. Sila ang priority dyan, Lalo na pag puti, yan, i-claim nila yung na yan. Pag dumiretso ako doon, magsusungit yun. Susungitan ako doon sigurado. Baka mamumura pa ako, mga brads,
So yun, maalwan na kapag na load na, no? Na-strapan na natin ang load. So last time dumaan ako ng Portage dito, kumaliwa ako dyan, hindi na, ayoko nang dumaan doon, dito na ako. Balik tayo dito sa may center port, ano? Ayoko nang dumaan dyan sa Portage kasi maraming stoplight, maraming kotse, no? Dito medyo malayo na siguro ng 5 kilometers, pero dire-diretso naman mga brads, ano? Mas safe dito. Done. Send. Kasi yung system dito, pag na-pick up mo na, kailangan may pindutin ka to let the dispatch know na you already picked up the load and paalis ka na, no? Papunta ka na sa kung saan mo man i-deliver para ma-notify sila na okay na, no? Na pick up na yung load. Yun lang yun mga brads. Napaka-taas ng sikat ng araw mga brads, ano? Kaya ang gamit ko ay mas madilim na shades kasi ito pagka yung medyo hindi ganyan katindi yung sikat ng araw. So yun lang mga brads, dadaan tayo dyan sa Flying J, magpi-fuel and then dire-diretso na tayo kung saan man tayo abutin ngayong gabi. Kung kaya ko hanggang Saskatoon, why not, no? Let's see kung saan tayo aabutin at kung saan tayo magpapahinga mamayang gabi. Sama-sama tayo sa biyaheng ito mga brads. Isang magandang tanghali. Ayan mga brads, ano? Medyo minalas tayo ngayon kasi tinamaan tayo ng bato. Nagaya tayo kay Boss Marco. Si Alex tinamaan din ng bato. Ayan, oh, laki nung tumama. Lamat ano ka agad, oh, ang haba ka agad, 1 feet agad yung lamat niya. Ay nako. So yari tayo kaagad. Meron tayo kaagad na expenses uli. Ay nako. Kasi naswerte nga naman, ano. Yan talaga ang sinuswerte ka, ganyan ang mangyayari. Mga unexpected na pangyayari. Merong nag-overtake sa akin na na logger, yung mga truck na magtotroso. Siguro merong nakasingit na bato dun sa gulong niya. Ayan, tumama sa akin. Ayan mga brad, tumawag ko kay Lakay tinanong ko about dyan. Sabi niya, sabagay, wala naman sa line of sight ko yung lamat. Hindi ko muna papapalitan kasi baka mamaya papalitan ko tapos mabasag na naman uli. Hintay ko na lang kung kailan ako isi-safety sa paint or yung yearly safety ko, tsaka ako na lang papalitan to. Tsaka for sure o-orderin pa tong salamin na to kasi mga bagong Volvo baka wala pa silang stock na ganito. Tsaka mahal yung mga ganitong windshield mga brother. Parang naitanong ko na yan sa agent ko, parang 1,200. Yung regular na parang wala pang 500 Pero ito, dahil naka-curve tong salamin na to, and then merong heat element yung bawat side niya, mahal itong windshield na to. Ayun talaga, tiyempo tayo sa nag-overtake na truck na merong bato. Umiiwas nga ako na sumunod sa mga kapag alam ko na
mga RGN na yung humihila ng yung mga bulldozer, kasi pumupunta yun sa mga sa construction site, ganyan. Yung mga gulong nila na malalaki ang spike, may mga nakaipit dyan ng mga bato. Then pag umaandar na yan, tsaka tumatapon yung mga bato na yan. Ganun ang nangyari, na-tsempo kay Alex kanina. Ang lakas, nagulat nga ako eh. Tumama dito sa windshield, wala tayong magagawa, ganyan talaga. So naka-experience na tayo agad ng pero hindi pa naman natin yan hindi pa naman yan minor lang yan, minor defect lang yan. Kumbaga, hindi naman dito sa line of sight ko na ganyan talaga, yan pwedeng masita pa. Pero yan bago mag safety, tsaka ako na lang papapalitan yan. Kailangan muna natin magtrabaho, kumita, para may pampapalit tayo dyan. Hindi pa nga tayo nag-i-start na makareceive ng payment sa trabaho natin, meron na kagad yan. Ganun talaga, parte yan ng pagiging isang may-ari ng business, owner operator. So meron na lang tayo na naiiwang 100 kilometers sa ating drop off destination. Bukas na tayo ma-unload and then pagka-unload bukas, takbo na tayo kagad papuntang Edmonton dahil nandun yung reload natin pabalik ng Winnipeg. So magkita-kita tayo mamaya mga kapatid dun sa kung saan ako magpa-park mamayang maya-maya lang, an hour from now, ipakita ko sa inyo yung area dun na mismo sa company kung saan ko i-unload yung mga farm equipment na yan. So kita-kita tayo doon mga brads. Ito, nandito na tayo sa ating drop off mga kapatid. Ayan So papakita ko rin sa inyo yung basag. Ayan yung basag ng ating windshield. Ayan, tinamaan dyan ng bato, and then while I'm nagta-travel ako, humaba siya. So na-damage ang ating windshield. So unfortunate, pero it is what it is, wala tayong magagawa dyan. Pero nandito na tayo mga brads sa ating drop off. Ito, itong area na to, bali walang mapagparkingan mga brads wala tayo mapagparkingan. So dito na lang tayo sa gilid. Ginilid ko na lang ng gusto. Hindi naman basa ito, so okay lang basta wag na lang nating igilid pa ng sobra dahil baka mamaya malaglag na tayo So meron pa namang 2 feet na space, so okay na yun dyan. Dito na tayo magpapahinga ngayong gabi. Ayan, malaki naman yung daan, so walang magiging problema. Hindi naman tayo nakaharang sa daan kasi walang mapagparkingan Gusto ko dito na ako magpark para hindi gagalaw yung clock ko Diyan tayo papasok bukas, sarado siya, gated So diyan tayo magde-deliver So yan yung ating load. Ay, halatado yung basag ng salamin dito sa labas try ko munang bumili ng ng windshield repair kit yun muna ang natin. Tapos kung talagang kailangan ng palitan, o di mag-order na tayo ng salamin, tayo magagawa So yan yung ating load. Bukas mabilisan natin tong i-unload bukas. So yun lang mga kapatid, kita-kita tayo bukas sa ating unload. Let's see, dito ko na putulin itong video na to and then i-upload ko to tatanggal. So isang magandang gabi mga kapatid.